Katatapos ko lang maglagay ng operating system ng Bendo Wi-Fi sa micro SD card na kung saan applicable naman dito sa Orange Pi na mainboard. Huwag kayong magpanik, mayroong link sa description ko sa ibaba kung saan ko kinuha ang kanyang application program. Dito natin ipapasok ang LAN cable na nagmumula sa modem router ng Internet Service Provider, nagpinagmumulan ng signal. At dito sa USB port naman ay patungong USB to LAN cable converter connection. Dito dapat ang insertion nitong SD card na nilagyan ng application program para sa Bendo Wi-Fi operation. Dapat ganito ang pagkakalagay ng SD card. Iwasang mabaliktad ito sa pagkakalagay. At ngayon ay nakahanda na ito bilang isang Bendo Wi-Fi machine. Isasantabi muna ito, ilagay sa anti-static pouch para hindi ito masira ng static. Saka isilid sa dating lalagyang kahon na gawa sa karton. Gagawan muna ng power supply nito at mga connection para sa axis ng antenna at coin slot. Mas mainam kung nakasalid muna ito sa kanyang packaging. Narito ang isang centralized power supply. Isang ori ito ng switching regulator power supply na may kakayahang magpanatili ng 12 volts DC output kahit na may irregularidad ito sa input voltage nito. Ito yung magbibigay ng supply ng kuryente na 12 volts DC na may kapasidad na 2 ampere para sa coin slot, buck converter at ilawan coin slot. Dapat lagyan ng spacer yung mainboard na Orange Pi. Ito na yung board na nilagyan ng operating system na pang Bendo Wi-Fi program. Ingatan ang board sa paglalagay ng mga tornilyo dito. Iwasang magkaroon ng tension. Maaari kasing mabasag ang board na ito. Sadyang napakaliit ng board na ito pero huwag maliitin ang kakayahan nito. Maaari kasing gawin itong bilang isang personal computer, robotic o automation at military application. Kailangan ng butas sa kapitan ng mga cable tie na siya namang magsisilbing panali ng mga ibang components nito. Mula naman sa USB port ng mainboard ay dapat lagyan ng converter para sa USB na gagawing pang LAN cable ang basan ng connection para sa antenna na tinatawag na Power over Ethernet. Dito sa USB port na ito ang labasan at tanggapan ng mga data mula sa mga devices na gumagamit ng Wi-Fi na minamanipulya ng mainboard na ang axis ng Wi-Fi signal kung kailan bibigyan ng Wi-Fi signal ang kliyente na nangangailangan ng access sa internet. Ito naman ang power supply ng PoE o Power over Ethernet na antenna. Kailangan nito ang 220 volts alternating current na supply ng kuryente. Mayroon itong dalawang LAN cable port para USB to LAN cable converter at isa naman ay para sa antenna na Power over Ethernet connection. Hindi dapat pagbaliktarin ang dalawang port connection nito. Minsan ay napagbaliktad ko yung dalawa at ang nasira ay yung PoE na antenna kung kaya kailangan ang pag-iingat sa pagdugtog ng plug nito sa isang RJ45 plug. Sa ganitong kaliit na plyboard, kinakailangan konting adjust sa posisyon ng mainboard upang mabigay ng espasyo para sa buck converter. At ito namang buck converter ang siyang magbibigay ng 5 volt DC supply sa Orange Pi mainboard. Dahil dito sa buck converter ay naipababa dito ang 12 volts DC sa 5 volts DC na kailangan ng mainboard na Orange Pi. Ito yung ilawan ng coin slot na magbibigay ng pansin para sa mga kliyente ng Wi-Fi internet connection. Ito na yung coin slot na may mga level dito ang bawat terminal kaya hindi kayo maliligaw sa mga connection ng bawat pin. Gumawa ng tatlong connection ng negative terminal para sa 12 volts. Tatlo ito para sa coin slot, buck converter at sa ilawan ng coin slot.
Mas mainam kung gumamit kayo ng pork terminal. Dito nang sa ganon ay nasa maayos na connection yung tatlong kawad pag ikinabit ito sa centralized power supply na terminal. At gumamit ng crimping tools, pwede ring ipitin ito ng long nose o combination plier. Gumawa rin ng tatlong connection para sa positive 12 volts DC na kasing tulad ng ginawa sa negative terminals. Mas mainam din kung ibahin ang kulay ng kawad. Ngayon ay kulay pula at asol para sa positive terminal. Ngayon pwede na ito ikabit sa centralized power supply para sa 12 volt DC supply. Ito na yung tatlong connection ng 12 volt DC positive terminal. Higpitan dapat ang tornilyo ng terminal upang hindi ito uminit at makasunog ng mga wire. Malimit kasing nagkakasunog sa mga part kung saan maluwag ang connection ng kawad. Ang sumunod ay itong linya ng negative terminal. Tatlong kawad din ito. Isang dilaw at dalawang itim. Kailangan higpitan ng maigi yung mga tornilyo. Sa bawat connection na may kaakibat na tornilyo, mahalagang ugaliin ayos ang pagkakahigpit ng mga tornilyo nito. Magdagdag ng cable tie upang isaayos ang mga kawad ng kuryente para maging malinis tingnan at hindi nakakalat ang mga kawad nito. Sa ganitong paraan ay maipapakita mo sa mga taong teknikal kung sakaling ikinakailangan ang pagsasaayos nito ay hindi makaramdam ng pagkadismaya nito. Mula sa 12 volt DC supply connection, narito ang dalawang kawad para sa buck converter upang gawing 5 volt DC. Lagyan ng tingga ang bawat dulo ng kawad upang maging matigas ang mga dulo nito. Sa ganitong paraan ay mahihigpitan ang maigi yung terminal input ng buck converter. Kapag wala itong tingga ay madali lang humulagpos ang kawad sa terminal nito. Itong 12 volt DC na may kulay asol na kawad ay nakakonekta ito sa positive polarity ng centralized power supply at dapat ikabit sa positive side ng buck converter. Ito namang dilaw na kawad ay ang negative polarity ng 12 volts DC na centralized power supply. Ikakabit sa negative terminal ng buck converter gamit ang maliit na screwdriver. Higpitang maigi ang bawat tornilyo nito. Putulin dapat ang dating milk plug connector nitong supply ng PoE antenna. Sa halip ay gumamit ng pork crimp terminal at isabay dito ang supply ng centralized power supply para hindi na kailangan ng additional outlet. Sa ganitong paraan ay magiging malinis tingnan ang loob ng Bendo Wi-Fi. Maiwasan ang mga nakalambitin na wire at may pagkakasya ang kabuuan ng lahat ng component ng buong Bendo Wi-Fi sa isang maliit na plyboard. Ang maputing kawad ng kuryente na tinatawag na flat cord ay ang magsisilbing supply na 220 volts alternating current. Ito namang mounting shrinkable tube na siya namang ginagamit para sa mabisang insulation sa mga pinagdugtungan ng kawad ng kuryente. Pinaiinitan lamang ang palibot nito para lumiit at magiging hapit na hapit sa kawad. Meron isang resistor dito na may 10 kilo ohm resistor na kikakabit ng series para sa kawad ng Bendo Wi-Fi. Pero sinubukan ko rin na hindi na gumamit nito ay gumagana pa rin. Ayon dun sa application program na nailagay sa SD card, ang port number 3, 5, 7 lang ang pwede nating pagpipilian para sa coin acceptor. Ito yung kulay puti na kawad mula sa coin slot. Isa lang sa tatlo ang dapat gamitin. Ginamitan ko ng female 4-pole connector na karaniwang ginagamit sa mga automotive. Hindi kasi ito basta-basta nahuhugot at akmang-akma naman sa GPIO port ng Orange Pi. Mas mainam maglagay ng resistor na nakaseries para limitahan ang daloy ng kuryente. Palibhasa 12 volt DC supply ang coin slot, samantalang ang Orange Pi ay nasa 5 volts DC supply. Ganito lang ang paglalagay ng resistor na nakaseries mula sa GPIO port
patungong coin slot na puting kawad bilang coin acceptor. Ipalupot lang yung kawad at hinanging mabuti ng tingga sa magkabilang dulo nito. Bumili ako ng ready-made na kahon. Kahit 2 hanggang 4 na unit ng Bindu Wi-Fi ay kaya mo nang buuhin sa isang araw. Marami nang nagbibinta nito sa pamilihan. Yung binuong hardware ay direktang ilalagay na lang sa kahon. Siguraduhin ligtas sa paglalaglagan ng barya ang iyong hardware nitong Bindu Wi-Fi. Conductive kasi ng kuryente ang mga barya na gawa sa tanso, pilak o maging sa ginto. Kailangan subukan muna itong isaksak sa kuryente upang suriin kung may mga depektong parte ng Bindu Wi-Fi bago pa man din itong gamitin sa pagkakabitan nito. Wala namang umuusok. Maaring sinyalis ito na walang depekto sa mga naturang component. At ngayon nakakabit na, masusubok na ang Wi-Fi capability nito. Ito na yung USB to LAN cable converter na kung saan ikokonekta ang PoE antenna LAN cable. Ito yung LAN cable plug patungong PoE antenna. Ikakabit na dito. Ito na yung PoE antenna natin. Mula naman dito sa router, yung dulo nitong LAN cable ay dediretso naman doon sa Bindu Wi-Fi. Ito yung kabilang dulo noon ay kailangang isaksak na mismo sa Orange Pi LAN port mismo. Isa rin itong RJ45 plug na may nakakonect ng 8 kawad na nakaraniwang ginagamit sa mga LAN network. Makikitang nakasindi na yung LED indicator sa tabi ng plug. Ibig sabihin ay pumasok na dito ang mga data. Meron ding indicator itong PoE antenna at yan ay indikasyon lamang na meron ng pumasok na kuryente at signal. Matapos makapasok sa IP address, kailangan mag-login gamit ang default user password na admin. Ganon din naman sa username, admin din ang default username at click ang login button. Ito na yung dashboard ng program na naipasok sa SD card. Click ang icon na may 3 guhit at lalabas na ang menu ng Bindu Wi-Fi. Click ang payment portal. Scroll down lang. Click lang ang parihaba na ito at makikita na yung pagpipilian mong 3 GPIO port, 3, 5, at 7. Pero ang pinili ko yung GPIO port number 3 dahil dito ko ikinabit yung series resistor para doon sa kulay puti na coin acceptor ng ating Bindu Wi-Fi. Balik tayo sa main menu. Then, click ang sales inventory. Dito makikita ang kasalukuyang kita. Sa ngayon ay may 10 pesos na. Click lang ang icon na ito at ilagay ang nakaraang araw. Makikita naman dito ang kabuuhang kita ng Bindu Wi-Fi na umaabot sa 1,431 pesos na mula August 7 hanggang August 22. At ito naman yung kita mula July 7 hanggang August 22, nasa 4,064 pesos na po. At dito makikita yung mga hulog ng bawat kliyente kung magkano yung kanilang inilagak na pera. Kaya kung meron man magsisinungaling ay mahuhuli mo dito sa kanilang mga MAC address. At kung magagawin naman kayo dito sa device information, dito naman ninyo makikita ang nagmamay-ari ng Bindu Wi-Fi. Andyan lahat nakadetalye yung license, yung pangalan ng may-ari at ang email ad. So, ibig sabihin, sa kanya po talaga nakarehistro yung account ng Bindu Wi-Fi.
At dito naman sa payment portal, dito naman matatagpuan yung banner na pwede mong palitan yung title. At dito ang inilagay ko naman ay ang Cash Piso Wi-Fi. Meron din tayong option para sa ating mga button, kung ano yung ilalabas yung button. Dito inilagay ko lang yung dalawang button ng insert coin at saka yung mute para ma-mute yung music background na nailagay natin. Dito makikita yung mga familiar symbolic ng ating icon at saka yung picture ng prompt. At dito meron akong inilagay din na music background. Yung dating nakaprogram na music background, yung default na music background nito, pinalitan ko ng familiar na music. Maraming salamat po sa susunod na aking mga video. Antabayanan po at marami pa akong ibibigay sa inyong mga kaalaman patungkol sa ating mga technology. Hanggang sa susunod, pagpalain po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.